God, set your affection on the things above, not on the things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Few things po I want to share po sa inyo before tayo mag-close sa prayer. The basis of all the practical na turo ng Diyos sa atin paano mabuhay sa mundong ito. Ang source po nito ay doktrina po ng kaligtasan. Ang pag-uugat po kung paano mabuhay ng tama sa paningin po ng Diyos, lagi mong iisipin, kung ikaw ay bumangon kasama ni Kristo, yung kaligtasan po tinukoy po dyan mga kapatid. Kung tayo po ay totoong bumangon kay Kristo, dahil po, hindi lamang po tayo in-improve version ng mananampalataya. Tayo po ay pass away. Behold, all things are become new. Tayo ay new creature po ng Diyos. Hindi tayo improve, hindi tayo ni-reform, tayo tin-transform. Na-born again po tayo mga kapatid. If we are risen with Christ, isang makitang natural na meron tayo, seeking those things which are above. Alam niyo po, hindi po yung geographical na above ang tutukoy po dito. Sabi ng Bible, where Christ seated on the right hand of the Father. Dahil po mga kapatid, ang right hand po na yan is a place of honor sa kanan po ng Ama. Dahil right hand also is the place kung saan po mga kapatid, ang Panginoon meron pa siyang trabahong gagawin pa. And that right hand also is a place of authority. Mga kapatid, I hope and pray, kung nasa ng Panginoon, doon talaga yung puso po natin. Okay. So, kung nasa ng puso mo, doon ang kayamanan mo. Kung si Kristo, nasa kanya puso mo, siya yung kayamanan talaga natin. At mag-manifest po yan, mga kapatid, by setting your affection on the things above. Mga kapatid, when you say set, ikaw mismo, intentional. Ipinopokus mo yung puso mo, kaya sineset mo yung camera, sineset mo yung audio-visual, you set intentional man yung puso mo, yung affection mo. Yung affection actually po, hindi lang po yung pagmamahal dito, hindi po yung mind mo, yung being mo. You're setting po on the things above. Mga kapatid, tandaan niyo po sa mundong ito, passing through lang po tayo. We are just strangers and pilgrims po dito. Halimbawa po, nag-travel po, gaya po namin. Pag-hotel po kayo, hindi naman siguro pag-hotel ka, pagagandahin mo yung babaguhin yung pintura, babaguhin mo yung setup ng kwarto, hindi lang po, di ba? Bakit po? Passing through ka lang eh. That means mga kapatid, do not focus your affection, your love sa mga bagay sa mundo nito. It's good to have house, it's good to have resources, pero huwag dyan yung pagmamahal po natin. Sapagkat iiwanan lahat natin ito. If you want your material things to enjoy, na hindi ka nagiging karnal, na hindi ka nagiging worldly, make them with eternal value. Paano po yun? Material things that gives glory to God, nagkakaroon po ng eternal value. Be sure whatever you have, whoever you are, pinapagamit mo for the glory of God. Set your affection on things above, not on the things of the earth, sabi ng Biblia. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Dahil po, ito pong verse din po na ito, matimbang po ito. Halimbawa po, mamatik po kayo tonight. Sabihin ng Diyos, I will give you one more chance to live. But you will live for me. Papayag po kayo. Hello po. About tonight, you will die. Sabihin ng Diyos, sige, mabuhay ka ulit. Pero this time, para sa akin. Papayag po kayo, hindi. Actually po, that really happened. For ye are dead already. And your life now is hid with Christ in God. Mga batid, patay na tayo. Lumang tayo, patay na po yan. Behold, they are become new. All things are new. Tayo ay new creature. Our life now is hid with Christ in God. Bakit ako bigay Kristo? Dahil yung buhay po ngayon, mga batid, it's all about Christ na hindi na po para sa atin. Salamat sa Diyos. If the purpose of salvation is just heaven, dapat nung naligtas tayo, God must have brought us to heaven right away. Pero hindi po eh. When He saved us, we are still alive. Therefore mga kapatid, meron pa siyang papagawa sa atin. Tayo kanyang representative ambassador. Tayo yung kanyang express image ngayon sa mundong ito. Para mag-represent that there is really a living God, mga kapatid. Finally po mga kapatid, verse 4. When Christ, who is our life, shall appear, then shall He also appear with Him in glory. Sa lahat po ng spring engagement po na binigay po ng Diyos dito sa UAE,
one line lang po, hindi po nawawala. Christ is not part of our life. Amen. Christ is our life. Amen. Kung si Kristo, bahagi lang ng buhay po ninyo. Therefore, you can set aside Christ anytime. There is a myth of put God first na ating po nakagisnan. Akala natin, when we wake up in the morning, start reading your Bible, making your prayers, nag-devotion ka na, at least I put God first. Then, I can use entire time ko sa maghapon for myself. Hindi po yun ang put God first. Tapos iba, parang pinsapay po yung kanyang lifestyle, yung buhay niya, didivide sa lahat ng mga oras, ito para sa Diyos, para sa pamilya ko, asawa ko, anak ko, karir ko, sa habit ko, and so on and so forth. Mga kapatid, si Kristo hindi lang part ng buhay natin. If you want to seek God first, mga kapatid, I will wake up in the morning with a clear purpose to give glory to God. If I attend my wife's need, I love my wife as Christ loves the church and gives it for the glory of God. I will be a good father to my children for the glory of God. I will be a minister ng Panginoon by God's grace. Sana po maging faithful sa Kanya for the glory of God. I will do my task for the glory of God. Lahat ng kaya sabi ng Bible whether you eat or drink, do it for the glory of God. If the very basic thing na gagawin para mabuhay can give glory to God, ibig sabihin po, your life itself can give glory to God. Mga kapatid, maraming salamat po sa Panginoon sa pribileyo binigay po niya sa amin po dito. My heart is full.